Kung naalala nyo dati last time dito, preparation tayo. Ang isang bagay dito, dahil kailangan natin sundin kung ano yung nasa plano, kung saan nakalocate yung ating mga CHB. Napansin ko lang dito yung mga electrical. So, maayos kapag ganito yung layout ng mga electrical natin. Bakit nga ba maayos? So, napaka-importante kasi halo. Yung tubig, buhangin, tsaka semento. Pero pansin lang namin na medyo na mabilis matuyo. Kaya tinanong ko kung may may putik. Pag may putik kasi, mahirap naman matuyo. So isang bagay kasi dito yung mga columns natin. Kapag tayong gumagawa, hindi na namin pinapalitadaan yung mga columns natin. Pero ito kasi, syempre, nadatnan natin. Pansin ko kasi naka-flush na to. Kung kumbaga, meron naman kasi paraan para nakahulog kagad yung poste na hindi na kailangan palitadahan pa. Kasi minsan yung problema kasi natin, kailangan pang palitadahan kasi wala sa hulog talaga. Namut Ifugao project. So, bibigyan ko yung update. Yan nga, JR. Kung naalala nyo dati last time dito, preparation tayo. Maraming ang sumita eh. Bakit daw ganun yung tropa? Itsura ng tropa. Pero preparation namin, kararating lang nila kumbaga kakaumpisa. So sa ngayon, ayan, tingnan natin dito sa kabila dito. Ito yung bakal natin. Ayan, kulay pula. So weldable na klase ng bakal. 10mm para sa CHB laying natin. So ito yung buhangin naman natin. Isa sa mga lagi natin chine-check. CHB pa lang o kaya naman sa lahat na. Ito yung isa sa mga pinatanggal ko last time. Sabi nga ng iba, hindi daw pinatiktikan kaya hindi pwede. Pero para sa akin, hindi naman pwedeng tiktikan eh. Hindi talaga pwedeng tiktikan. Kaya daw nagkapak, parang ganun. So, hindi ko talaga pinapatiktikan. Hindi sa atin yan. So, dito na rin yung 16mm. Ito, 7.5 meters to. And ito naman ay 16mm na 6 meters. So, bali yung meron sa atin dito is grade 40. Ayan, kulay dilaw. So, pagka grade 40, tapos weldable pa siya. Kasi red tsaka yellow. So, yun yung indication na pwede siyang weldingin kasi weldable siya. So, nabanggit ko na last time kung ano yung gagawin natin dito. Ayan, pasensya na, hindi rin namin nadala yung hard hat. Pati yung mga uniform ng tropa, actually, meron silang mga uniforms. Pero may araw talaga na susuot nila. At tawag nito, may mga, syempre, hindi rin naman isang beses lang sila magpapalit ng damit. Ayan, so dito, sa may portion na to, tuluyan muna nila yan. Ayan, no? Kapak pa yan. Pero ito may rebukada na. Mayat nga tati rebukada na. Kasi yung iba, ginawa na nila kaagad. Tiniktikan na nila. Tapos titanggal yung... Ito, pinalitan na to. Pinalitadahan kaagad kasi kailangan yung curing time. Kukuha lang tayo ng pang-tiktik para makita ninyo. Ito, may natitira pa. So, siguro patanggal ko na rin yan. Pero ito, napalitadahan na to. Rebukada. Tapos, napalitadahan. Mamaya, ikutan natin. CHB laying. Ayan, nasimulan na. Naka-eskwala nga tayo, Toy? Mayat yung eskwala na. So, isang bagay kasi dito, minsan yung biga kasi hindi na eskwala. Ngayon, ang importante, ito, yung closure na, yung partition natin dapat iskwalado. So ito, medyo sinakripisyo na namin ng bahagya, pero kaunti lang naman. Kailangan lang namin palabasan kasi walang nakaabang na para doon sa taas. So ito, papalagyan ko muna ng pansamantalang hagdan papunta doon. Kasi kailangan namin ng access na gagawin yung third floor. Dito na yung partition natin. Dito na si leadman natin. Si Efren.
Ayan o. Kung makikita nyo naman, kasi nung sabi ko nga, nung mag-uumpisa pa lang kami noon, magde-deliver ng materials, naka-short sila. So makikita nyo naman siguro, hindi naman ha. Mga bashers ko talaga eh. Ayan, so pinapatuwid natin. Ano to, guide? Yung guide ninyo? Okay. Guide nyo pa partition sa loob. Okay. So dito, dahan-dahan bibi ah. Ayan, mga partitions natin. Using D4 na CHB. Oops, sorry. May ano. Ayan. So, hindi naman natin pwedeng biglayin kasi na may tataas ka agad. Kaya pinapaikutan muna natin. Dito sa may portion na to. Dito muna tayo. Next week, meron na yung mga kasamahan yung gagawa sa baba. Tapos, tataas. So, eto, papatuloy na natin. Dire-diretso na. Ito kasi wala to dati. Kumbaga, hindi naman natin pwedeng biglayin kaagad. Ang isang bagay dito, consider natin yung mga windows. So, may mga windows naman na to. Kumbaga, kung saan na-locate, kagaya na ito, window na to. So, yan. Abangan ninyo dito. Isang bagay pa dito. Ito, opening naman to. Open below. So, railing lang naman na ilalagay natin dito. So, yun ang main close natin. Tapos yun, open lang din yan kasi window yun. So, dito naman, main close natin to. Kasi ito ay balcony yan. Ang isang bagay dito, dahil kailangan natin sundin kung ano yun nasa plano, kung saan nakalocate yung ating mga CHB. Napansin ko lang dito yung mga electrical, hindi natama. Padingan si mama na. So, kailangan ma-bend. Pero, trabaho nanton ng ating electrician kasi hindi po pwedeng nilang galawin kasi baka mamaya masobrahan sa bend, masobrahan sa sunog, baka mas lalong din na natin magamit. So, isa pang bagay dyan, papabugaan ko ng compressor para makasiguro na walang langgam at saka walang buhangin sa loob nito. Kasi kung ganun ang mangyayari kasi, hindi mo masuksukan. Baka mamaya naka-tiles na tayo o kung ano man. Pero ito, papatroubleshoot ko na kaagad. Kagaya nun, yung isang pipe natin to, no? Hindi natama, ang layo. So, yun yung isang bagay dyan. Tapos lahat ng mga CHB natin dito, nakagit na lahat, no, Ronald? Nakagit na lahat. Mula dun sa mga poste natin na existing, ay nakagit na lahat. So, ibig sabihin, parehas na may nosing sa labas, may nosing din dito sa loob. Ito nakikita nyo mga abang dito ng mga bakal. Usually, hindi ko na ito nagagamit pagka sa mga ceiling. Kasi, alam mo yon, pag di natama dun sa may tapat niya mismo, yung mga pagtatamaan ng carrying channel o kaya sukat ng carrying channel. Kagaya nito, napakalayo. Ito, 1 meter to 1 meter na siya eh. So, napakahina na ng ceiling mo nun kahit nasabihin mo na yung ilalagay mong carrying channel, meron siyang nakaabang. So, hindi yun enough. Tsaka, kumbaga, kulang lang din. Kasi dapat yan, around na sa 60 to 70 cm, yung distansya ng bawat carrying channel. Para at least mas matibay. So, minsan, hindi ko na i-recommend na malagyan ng mga ganyan, abang-abang. Yung darat, wala takasla damat kwanan eh. Hanya awan tid lahalo nang ako nga pitak. Wala ta ni kislag brown mo. Ha? Nga majay aw mati na magamagana dan. Aw mati na bubo. Okay. Manuti ko ayo nga haluan nyo. Yung may isang 40 kg. So napaka-importante kasi yung halo. Yung tubig, buhangin, tsaka semento. So, isang bagay yon. Hindi ko alam kung pagdating lang siguro sa klima kasi mahangin eh. Pero pagdating naman sa klima, sa bagay, meron naman epekto yon. Pero pansin lang namin na medyo na mabilis matuyo. Kaya tinanong ko kung may putik. Pag may putik kasi, mahirap naman matuyo. Pag maganda yung halo, madali talaga matuyo. So, yun yung mga natin. Kaya tinatanong ko kung ano yung bilang. So, yun napaka-importante. Isang bagay kasi dito, pagka binebend kasi natin yung isang bakal, tinitingnan natin kung ano yung grade niya. So, usually kasi, pagka mas mataas na grade, maganda siya i-bend. Pero pag mababa na grade, hindi ko naman sinasabi
Pero yun yung possibility at saka karamihan na nangyayari. So, alam niyo naman, pagka tumaas ang isang building, dapat required yan na mataas ang grade class ng ating mga bakal o kaya required na bakal para sa mga structural natin. Ito may nakita ako dito. No? Dahil hindi kami nagpatayo dito, nakiktot ka mathan. Siyempre. Ang abang nila dito, every 2 patong kasi 44 cm. No? So, ibig sabihin, CHB, ito yung CHB natin, andito na, isang dowel to. 2 CHB, may horizontal tayo ulit. 2 CHB, horizontal ulit. Diba? Napakatibay. So, kahit na hindi kami yung gumawa na itong structural niya, isang bagay dito, hindi ko alam kung consent ng client natin or talagang nakasanayan ng unang contractor. So, napakahusay. Tibay. Yan, tingnan natin, baka mamaya sabihin ng karamihan na isang portion lang yon. Ito, 40 cm din to. 44. 40 to. Oops, naulog na. Check natin lahat para makita natin kung lahat, pati dito, 40 rin. No? 40 rin, no? Ayan, 43. So, eto, nakahook ka na dito. Okay. So, maayos kapag ganito yung layout ng mga electrical natin. Bakit nga ba maayos? Pansin nyo yung naka-fold yung bawat dulo. Kasi isang bagay kasi dito, para hindi siya mapasukan ng buhangin at saka tubig. Pag naulan yan, hindi siya mapapasukan ng tubig. And isa pong bagay, kapag naghahalo tayo ng semento o kaya buhangin, ay hindi yan basta-basta mapapasukan, lalo na pagka naglalagay na ng CHB. So, yan yung isang bagay dyan. Pansin ko lang dito, kulang lang siguro to. So, mas maganda kung na-bend ng maigi. So, sa isa pang bagay dito, napansin nyo, meron siyang abang na alambre. So, yung alambre na to, ito yung paghahatakan natin dun sa kabila. Kung sakali man sana distribute, kunwari, ito, papunta dyan sa kabila. So, yan, kahit na malapit yan, kasi meron tayong mga elbows na ginagamit kasi minsan, hindi na liliha yung dulo. Kaya pagka pinasukan mo ng wire o kaya alambre, mahirap na hugutin. So, ayan, kudos sa electrician na nauna dito kasi lahat ng mga abang nila dito, eto, ay nilagyan ng alambre, tapos naka-fold yung ibabaw niya, including this one. Ito. So, ito lang siguro, nandito siguro yung alambre niya. Kasi halos lahat naman nakita ko mayroong alambre. Kasi ibig sabihin niyan, kahit na hindi siya yung nagtuloy nito, isang bagay lang na kami nasusunod ay magagamit pa rin namin. So hindi sayang yung gastos ng client natin dahil parte yan ng mga ginawa nila, no? So yun yung pinaka-importante diyan. So isang bagay kasi dito yung mga columns natin. Sa amin, kapag tayong gumagawa, hindi na namin pinapalitadaan yung mga columns natin. Pero ito kasi, syempre, nadatnan natin. Pansin ko kasi naka-flush na to. So, ibig sabihin, pagka ganito yung settings, mapapalitadaan pati yung column. So, ito papagrind ko to. Hindi siya titiktikan, kundi gra-grinderin. So, yun yung gagawin natin. Kasi, kaya ko tinatanong sa tropa, kung dinoble check nila yung mga tindig. Isang bagay kasi dito. Pagka nagpalitada tayo, ngayon isasabay pati yung column niya. Kasi kung wala sa hulog talaga, yan yung disadvantage eh. Yung practice ng karamihan na kapag gumagawa ng forma, doon pa lang sa column, minsan sabi nila mahahabol naman sa palitada. Kung kumbaga, meron naman kasi paraan para nakahulog kagad yung poste na hindi na kailangang palitadahan pa. Kasi minsan yung problema kasi natin, pansin niyo yung video natin nung last time dito. At saka mapakikita natin mamaya yung kumbaga kailangan pang palitadahan kasi wala sa hulog talaga. Ang nangyayari, pag hindi maganda yung preparation, nagiging kapak yung columns natin. So yun, nadodoble trabaho. So hindi naman natin pwedeng tiktikan yan kundi gra-grinderin natin gamit ang cap wheel. So abangan nyo yan, ituturo ko sa inyo para at least mag-idea yung mga hindi pa nakasubok ng ganito o kaya ganyan o kaya may paraan sila na iba. Kanya-kanyang paraan naman to pero yun nga lang, syempre,
siguro kung may share man ako, napakagandang bagay para sa iba. No?